Okay? So, may nagtanong sa atin, Sir, ano po yung mga tips mo sa doctoral degree? Ano? So, for today, ang pag-uusapan natin yung mga tips sa doctoral degree. Ano? Para matapos po natin ang ating doctoral degree. Ano? So, by the way po si Sir Nestor, ako po ngayon na nag-aaral ng aking doctoral degree, Doctor of Philosophy in Physics Education at the University of the Philippines, Diliman. Ano po? So, I've finished 42 units out of the 42 required units in my program. So, tapos na po si Sir Nestor ng aking mga academic subjects. Ano? So, ang mga share ko sa inyong mga tips ay personal experiences ko. Ano? So, effective sa akin, pero posibleng hindi effective sa iyo. Ano? So, kunin mo lang po kung ano yung mga pwede mong makuha na learning dito sa mga tips ko. Ano? Okay, sige. Kahit hindi ka pa nagdo-doctoral, ano? Kasi sa mga followers natin, hindi pa naman nagdo-doctoral. Pero, someday, magdo-doctoral ka. So, pwede mo pa rin tapusin yung video para magkaroon ka na ng head start. Para may idea ka na, ano? Sige, first question muna, bago yung mga tips. First question, Sir, ilang taon po para matapos yung doctoral, para magkaroon ng doctoral degree? Okay, inaabot siya ng 3 to 5 years. Ano? Pinakamabilis na ang 3 years, pero yan, pinakamatagal na siguro yung 5 years or more, pwede mag-extend. Ano? Depende sa case, kasi dalawa yan. Pwedeng full-time student or part-time student. Pag full-time student, it means wala kang trabaho, so pag-aaral lang. Madali mong matatapos. Bakit? Kasi kapag full-time student ka sa doctoral, ang maximum number of units na pwede mong kunin per sem ay 12 units. So, kada isang sem, 12 units. So, ang isang subject, 3 units yan. So, kung 12 units, 4 ang pwede mong kunin. So, 12 units kada sem ang pwede mong kunin, kaya madali mong matatapos. Ano, mabilis kaya mong matapos ng 3 years kung full-time student ka. Kaya lang, hindi naman, ang iba na may trabaho. So, kapag may trabaho, part-time student ka. So, kapag part-time, ang maximum number of units na pwede mong kunin per sem ay 6 units. So, 2 subject yan per sem. So, kapag part-time student ka, pwedeng abutin ng 3 to 4 years. Ano? So, para matapos mo yung doctoral degree. Ano? Pero okay lang yan. Ang importante matapos, whether full-time or part-time student. Ano po? Pangalawang question is, Sir, ano po yung mga kailangan namin para matapos yung doctoral? Yung para magkaroon ng doctoral degree. Same sa masters, 2 ulit kailangan mo para matapos yung doctoral. Ano yung 2? Una, may pasa mo yung comprehensive exam. Pangalawa, thesis. Pag natapos mo tong 2, tapos ka na. May degree ka na sa doctoral. Ano? Pag-usapan natin 2. Although, napag-usapan na natin to sa masters tips natin. Ano? Una, ano ba yung comprehensive exam? Di ba sa doctoral, may mga take ang mga subjects. So, kapag tapos mo na lahat ng mga academic subjects sa doctoral, ang sunod nun, comprehensive exam. Doon sa comprehensive exam, iti-take mo ulit yung mga subjects na kinuha mo. Ina-assess doon kung talaga natuto ka, sa mga subjects na kinuha mo. Kapag naipasa mo yung comprehensive exam, bibigyan ka ng certificate signed by the dean ng graduate school na sinasabi doon na pumasa ka na sa comprehensive exam, at pwede ka nang mag-proceed sa thesis. Kasi yung comprehensive exam is prerequisite siya para sa thesis. Ano? O pangalawa, thesis. So, yung thesis na writing naman is 1 year siya. Bakit? 2 defense. Proposal defense, final defense. So, isang taon siya kasi 2 sem. First sem, proposal defense. Second sem is final defense. So, pag natapos mo yung 2, congratulations, di ba? Tapos ka na, Tapos ka na sa doctoral. So, may degree ka na. Yan, Doctor of Philosophy or Doctor of Education. Ano po? Yan, sige. Sunod na question. Sir, mahirap po ba ang doctoral? Para makatapos ka, mahirap ba yan? Ang sagot ko, syempre, oo, mahirap ang doctoral. Bakit? Anong reference ko? Kasi ang doctoral degree, that's the level 8 in the Philippine Qualifications Framework. That's the highest level in the Philippine Qualifications Framework. Ano? Kasi 'di ba, ang level 6, bachelor's degree. So pagtapos ka na ng college, may diploma ka na, so automatic level 6. Ano yung level 7? Master's degree. O 'di ba, nahirapan ka na sa master's degree, 'di ba? Level 7 pa lang. O ano yung sunod sa level 7? Level 8. That's the highest level in the Philippine Qualifications Framework. Ano po? So yun ang pinakamataas. Bakit? May mas tataas pa ba sa doctoral degree? Wala naman na. Kaya pagtapos ka na sa doctoral degree, that's the highest level of education attainment na pwede mong maabot. Pwede nating sabihin, qualified ka na, magaling ka na. Pero syempre, dapat ipakita mong magaling ka. Pati sa pagtuturo, dapat ipakita mo talagang magaling ka. Ano po? Pero yes, mahirap, pero ang importante na pag-aral naman. Ano? Kaya bibigay ko ng mga tips para mapadali ang buhay natin. Mapadali ang buhay. Mapagaan yung journey natin sa doctoral. Ano?
Okay, sige. First muna, pag-usapan natin, first tip, paano po ba sir pinipili ng kurso sa doctoral? Kasi actually, marami kang pwedeng kuning kurso sa doctoral. Ano? Pero ang tip ko dyan, pag pumipili ng kurso, dapat vertically aligned. May vertical alignment na tinatawag. Sir, ano ba yung vertical alignment na sinasabi mo? For example, sa case ni Semestor, ang master's degree ko ay Master of Arts in Physics Education. So, Physics Education, graduate po ako sa Bicol University last 2023. Kaya naman, ang kinuha kong degree sa doctoral ay Doctor of Philosophy in Physics Education. Nag-aaral naman ako ngayon sa UP. Pansin mo sa master's ko, Physics Education, sa doctoral degree ko, Physics Education. Vertical. Ano po? Pag sinabing vertical, straight line. Ano? So, ang ibig sabihin yan, from bottom to top, same. Pag sinabing vertical alignment, from bottom to top, same ang lahat. Same ang goals, same ang objectives. Kasi lahat yan physics education. Ano? Same ang assessment, same ang activity, same lahat. The only difference is habang tumataas ang level, humihirap. Ano po? From basic to complex, deepening and widening. Yun ang yan ibig sabihin ng vertical alignment. Sir, bakit sir vertical alignment dapat? Simple lang. Lalo kung target mo sa SUC for promotion purposes. Kasi tinitingnan sa promotion kung yung degree mo ba ay align sa mga pinag-aralan mo. Ano? Okay. Pero actually, there are cases na may mga degree pa rin naman align, kaya lang hindi masyadong vertical. Ano po? Ano may mga sinasabi kong pwedeng align? For example, sabihin lang natin na pumasok ka sa DepEd. So, ang track mo na ngayon, administrative, pang head teacher, pang principal. So, dahil ang track mo na ngayon, pang principal, pang supervisory, pwede ngayon ang doctoral degree mo, pwede nang kunin mo na is Doctor of Education in Leadership and Management. Ano po? So, kasi ang track mo na ngayon, ang goal mo, kasi di ba minsan nag-iiba yung goal natin, pang administration na. So, something about leadership. O, pwede ka naman kumuha, pwede din sa'yo ang Doctor of Philosophy and Education, major in Curriculum Studies. So, kahit physics major ka, physics major for example, physics education, pwede kang kumuha ng Curriculum Studies. Bakit? Lahat ng major may curriculum, di ba? Pwede mong pag-aralan yan. Or pwede din, isa sa mga uso ngayon na maganda talaga gawin mong degrees, Doctor of Philosophy in Education, major in Research and Evaluation. Maganda yan. Ano? So, isa nga yan sa mga kinukonsider ko dating kunin. Ano? So, Research and Evaluation. Kasi regardless of your major, may research ka. Kahit anumang major mo, may research ka, di ba? So, ang magiging task mo na ngayon sa school is more on statistics, for example. Tapos, karanasan talaga ay karamihan talaga is more on research na. Ano po? So, there are cases na pwede pa rin na ano. Pero kung gusto mo talaga ng vertical alignment, you have to consider your master's degree. Kung ano yung master's degree mo, yun ang susundan mo sa doctoral degree. Ano? Para at least align. Kasi basis yan for promotion purposes. Ano? That's the tip number 1. Ano? Okay, second tip. Di ba sabi ko kanina, mahirap ang doctoral. So, bigyan ko kayo ng tip para mapagaan. Ano po? Yung ating journey sa doctoral. Okay. Second tip, may tinatawag tayong POS or Program of Study sa doctoral. So, ano ba yung Program of Study? Simple lang. Lahat ng mga subjects na iti-take mo, nandiyan nakalista. Ang kinagandahan sa graduate studies is self-paced ang doctoral. Ikaw ang pipili ng lahat. Ikaw ang magde-decide. Ikaw ang magpipili ng mga subjects na kukunin mo. Ikaw ang pipili ng mga professor na magtuturo sa'yo. Ikaw ang pipili ng schedule, anong oras, anong araw, ikaw. So, naka-ano yan, nakadepende yan sa'yo. Ano? So, ang tip ko dyan sa POS, so, di ba sabi ko, mga subjects yan ay ililista mo, ano? So, ililista mo yung mga subjects mo from first year to third year. First sem, second sem, first sem, second sem, first sem, second, hanggang matapos mo. So, ang tip ko dyan ganito. Pag first year ka, halimbawa, full-time student, di ba ang full-time student, ang maximum 12 units. So, kapag first year ka, wag mo muna isagad na 12 units. Ang kunin mo muna 9 units lang. O bakit 9 units? Wag mo muna isagad. Kasi kapag first year ka, nangangapa ka pa, di ba? Hindi mo pa kabisado ang sistema. So, kapag 9 units, pakiramdaman mo muna, di ba? So, ano muna yung, ang kunin mo dyan, tapos ang kunin mo muna kapag first year ka, yung mga madadaling subjects, yung mga magagaan lang, mga basic na subjects sa doctoral. Sir, paano malalaman na madali lang yung subject? Bigyan ko kayo ng hack, ng trick. Ano? So, kasi yung mga subjects sa doctoral, may mga course code na tinatawag. Course code. Halimbawa, research courses. Research. For example, EDRE 301, EDRE 302, EDRE 303. Question.
Sa tatlong subjects na binanggit ko, anong mas madali? 301, 302, 303. Oh, very good. Ang pinakamadali dyan is yung 301. Ano po? Kasi ganito yan. Ano? For example, sa UP, may mga code ang mga subjects. Yung 300 level course, yun yung mga pang-doctoral. Yung mga 200 level course, yun yung pang-masteral. So, sinabi ko, di ba? EDRE 301, 302, 303. So, mga pang-doctoral yun. So, sa tatlo, anong pinakamadali? 301. Ano po? So, kunin mo muna yung mga madadali. Acceptable naman yan kasi first year ka pa lang naman, di ba? So, kapag first year, di ba? So, kailangan mo dyan ng mga foundation courses, mga basic courses muna sa research kunin mo. So, acceptable pa naman yan. So, at least doon, hindi ka masyadong although relatively mahirapan ka naman, pero at least ang kinuha mo, yung mga basic research courses, which are foundations, mga fundamental siya, para sa mga complex courses. So, that's the hack. Ano po? O, tapos, ganito pa ha. So, sa doctoral kasi, iba-iba yung mga courses na kukunin mo. 4 yan na subjects. May mga core courses, major courses, cognates, and elective. Yan yung iba't iba mga subjects na kukunin mo. I-discuss natin na una muna yung dalawa. Ano pinagkaiba ng core courses sa major? O simple lang. Pag sinabing core courses, ito yung kahit iba't iba kayo ng major, pareho nyo kukunin. Kasi same kayo. Halimbawa, meron kaming subject na seminar in science curriculum. Diba? Research seminar in science curriculum. So, yung subject na yon tinitake ng physics major, biology major, chemistry major sa UP. Bakit? Ba't iba kami ng major, pero lahat kami science education, mga science educator. So, may core courses kami. Yung major courses naman, kung anong major mo, yun lang kukunin mo. For example, major namin, modern physics, mechanics, electromagnetism. O kami lang mga physics major kumukuha nun. Wala dun mga ibang mga major na chemistry, biology. That's the first 2 subject. Ngayon, dalawa naman, cognates and elective. O, pag sinabing cognate, anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabing cognate, ito yung mga subjects na kinukuha mo kasi related sa major mo. Related. For example, yung cognate ko, pwede akong kumuha ng, kahit physics major ako, pwede akong kumuha ng subject sa chemistry department. Pwede din sa mathematics department. Pwede din sa statistics department. O bakit? Kasi kahit na physics major ako, lahat naman yung science, related pa rin. Ano po? So, pwede sa research, di ba? Kasi kahit anong medium mo, research pa rin, di ba? Kasama yan sa cognates. Pag sinabi naman natin elective, ito yung mga courses na hindi related sa subject mo. Ano po? So, for example, ngayon, isa sa mga elective ko, kumuha ako ng subject sa educational technology. Hindi naman yung related sa major ko, physics, kasi edtech yun. So, educational media and technology. So, kumuha ako ng subject about educational technology kasi gusto ko, parang sa dissertation ko, parang gusto kong something about technology, special artificial intelligence. May elective din ako about seminar in Philippine education. Kasi syempre, educator tayo, dapat alam natin yung mga trends and issues ngayon na gustong isolve ng bansa. Ano po? So, sir, bakit ba, sir, iba't iba ang mga courses? O ito, tip ko sa inyo, ha? Dapat ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung title mo sa dissertation. Kung pwede lang, ha? Dapat ngayon pa lang, nag-advance reading ka na. Gumagawa ka ng review of related literature and studies. Para ngayon pa lang, kabisado mo na, alam mo na, ano yung magiging topic mo sa dissertation? Ano yung magiging title mo sa dissertation? Ano yung magiging SOP mo sa dissertation? Para, yung mga kukunin mo mga subjects, mga cognates or elective, ito kasi mga subject, preparation yan sa dissertation. Kinuha mo yan kasi i-prepare yan for dissertation. So, ang bottom line, lahat naman yan, iba't ibang mga courses, pero makakatulong yan sa'yo para mag-increase yung knowledge mo with your program. Ano po? Okay, sige. That's the tip with the POS and program study. In general, gusto kong sabihin, so, pag first year ka, wag mo nang isagad lahat, So, tapos, unahin mo yung mga madaling subjects at hati-hatiin mo yung mga subject para hindi ka mahihirapan. And last tip ko sa POS, di ba, after nang patapos mo yung academic subjects, sunod yan, comprehensive exam, di ba? So, ganito. Yung mga compre courses, ilagay mo sa pinaka-last sem mo bago ka mag-compre exam. Bakit? Simple lang, para at least, fresh pa sa knowledge mo, fresh pa sa memory mo, ano yung mga natutunan mo with the compre courses, para magamit mo siya at the end of the day, So, ilagay mo siya sa pinaka-last part para fresh pa. Pag tinanong, edi
marirecall mo na lang, masasagutan mo yung mga tanong. Ano? Okay, sige, last tip. Pero bago yung last tip, kung nakarating ka hanggang sa part na to, paki-like na po yung video, ano? So, kung natuto ka, ano? Okay, sige, last tip. You have to understand na ang doctoral is a research work. Ano? Research courses talaga yan. Bakit? Kasi 'di ba, bago mo tapos yung doctoral degree mo, ang pinakalas na gagawin mo is libro. Magsulat ng libro. Kasi having from the term PhD, it means a generator of knowledge. Kaya po, lahat ng mga kinuha mong subjects, lahat ng mga tig-take mong subjects, major courses, core courses, cognates, and elective, iba't iba yan, pero lalagay mo yan lahat sa libro. Lahat yan, preparation to do your thesis writing. Kasi we are generator of knowledge. Ano po? So, having said na may research tayo, kailangan magkaroon ka ng strong foundation sa research. Dalawa yan, quantitative research and qualitative research. Quantitative, mostly numbers. Descriptive statistics, inferential statistics. Pag qualitative, mostly descriptions, words, thematic analysis, for example. So, having said na research courses ang talagang doctoral, kumuha ka ng mga subjects na pang quanti and quali. Like, for example, ako, sobrang dami kong mga quantitative courses. And meron din isa ako sa qualitative. Tapos, last sem lang, ang kinuha ko, mixed methods. Para at least, may quantitative at may qualitative, may pillar integration. Kasi parang, inisip ko sa dissertation ko, gusto ko mixed methods ang gamitin ko. So, yan. So, kumbaga, ang gusto kong sabihin dito sa last tip, lahat ng mga kinuha mong courses, diba? Major courses, research courses, cognates, elective, lahat yung preparation for dissertation or thesis writing. So, ilalagay mo talaga sa libro. Because PhD is more on generator of knowledge. Gusto natin makadagdag sa pool of knowledge. Something about, dapat new, bago. Or pwede namang existing, pero dapat may innovation. Diba? Gusto natin maka-add to the pool of knowledge. Okay, yan lang muna ang gusto kong ibigay na tips sa inyo. Kung nakarating ka sa part na to, paki-like na po yung video. At kung may tanong ka, pwede mong i-type sa comment section. Hindi ko kayang masabi lahat. Pero kung may alam ka, pwede mo pa rin sabihin dito sa comment section. So, yan lang muna. Manifesting someday, lahat tayo magkakaroon ng degree sa doctor. Makakapagtapos ng doctoral degree. Yun lang muna. Thank you very much, everyone. And God bless. Bye-bye!